Okay, isipin mo to. Isa kang subcontractor, tapos may milyon-milyon kang hindi pa nakokolekta. Gusto mong maningil, hindi lang sa contractor na kumuha sa'yo, kundi pati mismo dun sa may-ari ng buong proyekto. Pero teka muna, may mga kontrata kayong pinirmahan na nagsasabing kung may problema, sa arbitration dapat mag-usap, hindi sa korte. Saan ka nga ba dapat pumunta? Ito yung isang mainit na usapin na galing sa Korte Suprema na sisilipin natin ngayon. Magandang araw sa iyo, nandito tayo para himayin ng kasong Grand Span Development Corporation versus Franklin Baker or FBI and Advanced Engineering Corporation. GR No 251-463 ito at dinesisyonan noong August 2, 2023. Gagamitin natin mismo yung desisyon ng Korte Suprema para maintindihan natin yung punot dulo ng sigalot. Okay, handa ka na ba? Simulan na natin tong paghimay. So simulan natin sa mga involved. May project owner si Franklin Baker or FBI, tapos may main contractor si Advanced Engineering or AEC. Nagkaroon sila ng construction contract para sa pagpapatayo ng planta sa Davao del Sur. Malaking halaga to, 465 million pesos. Oo, 465 million. At importante dito, yung kontrata nila may arbitration clause. Nakalagay doon kung magkakagulo sa PDRCI sila pupunta, yung Philippine Dispute Resolution Center, Inc. Tama. Ngayon, si AAC, yung contractor, kumuha naman siya ng subcontractor. Ito na si Grand Span Development Corp or GDC, yung petitioner natin. Para saan? Para sa ilang structural works, mga 59.8 million plus ang halaga. At dito, may sarili din silang kontrata, yung Subcontractors Agreement nina AEC at GDC. At meron ding arbitration clause doon, yung Item 29. Pero ito, iba yung tinutukoy. Sinasabi dito sa CIAC o Construction Industry Arbitration Commission, dapat dalhin ang anumang di pagkakasundo. Okay, so dalawang kontrata, dalawang magkaibang arbitration bodies ang nabanggit, PDRCI sa main, CIAC sa subcontract. Dito na, nagkaproblema. Sabi ni GDC, hindi raw sila binayaran ng buo ni AEC. Malaki yung kulang, umabot daw sa 53.2 million. Grabe, 53 million. So, ang ginawa ni GDC. Ayon, nagsampa sila ng kaso. Pero hindi sa arbitration, kundi sa Regional Trial Court, sa RTC. At ang kinasuhan nila, hindi lang si AEC, kundi sinama nila si FBI, yung project owner. Hinabol din nila yung may-ari? Oo, ang ginamit nilang sandata para mahabol si FBI ay yung Article 1729 ng Civil Code. Ito yung provision na parang nagbibigay karapatan sa mga subcontractor o supplier na maningil direkta sa owner, diba? Tama. Hanggang sa halagang utang pa ng owner sa contractor. So, anong nangyari sa RTC? Well, dinismiss ng RTC yung kaso. Sabi nila, wala silang jurisdiction kasi nga may mga arbitration clause sa parehong kontrata. Dapat daw dumaan muna sa arbitration ang mga partido. PDRC para kina FBI at AEC, tapos si IAC para kina AEC at GDC. Parang sundin nyo yung nasa kontrata nyo. Okay, so dismissal sa RTC dahil sa arbitration clauses. Pero umakyat pa yan, di ba? Sa Court of Appeals. Oo, umakyat sa CA. Kinatigan ng CA yung dismissal. Pero may twist. Sabi ng CA, oo, dapat sa arbitration, pero imbes na paghiwalayin PDRCIC dito, CIAC doon, inutos nila na i-refer ang lahat ng partido kasama si FBI at lahat ng issue sa iisang lugar, sa CIAC. So pinagsama-sama na ng CA sa CIAC. Interesting. Bakit daw? Ginamit ng CA yung Special ADR Rules at yung mismang CIAC law. Ang dati, parang mas mangingibabaw daw talaga yung prinsipyo ng arbitration sa mga construction disputes. Kaya dapat sa CIAC na lang lahat. Gets ko. Parang mas pinapaboran talaga ang arbitration pag construction ng usapan. Exactly. So, dito na pumasok yung Korte Suprema. Medyo naging komplikado yung tanong na kailangan nilang sagutin. Dalawa basically. Una, tama ba na sa CIAC dapat dalhin yung reklamo ni GDC laban kay AEC? Mukhang straightforward to, pero kailangan pa ring konfirmahin. O nga. At pangalawa,
Iki yung mas crucial. Pwede bang isama ni GDC si FBI yung owner sa reklamo sa CIAC or kahit saan man gamit yung Article 1729 ng Civil Code? Kahit na, number 1, walang direktang kontrata si GDC at FBI, at number 2, may mga arbitration clauses na involved. Yan yung pinakaugat ng usapin talaga. So, ano ang hatol ng Korte Suprema? Sa unang tanong, tungkol sa GDC versus AEC. Yes. Malinaw ang sagot ng korte. Oo. Saklaw talaga ng CIAC ang reklamo ni GDC laban kay AEC dahil yon sa Item 29 ng Subcontractors Agreement nila. Alinsunod yan sa EO 108, yung CIAC law. So, check yon. Okay, so GDC versus AEC, clear na sa CIAC. Ngayon, yung GDC versus FBI, gamit ang Article 1729, Dito na nga yung fascinating part. Sabi ng Korte Suprema, oo rin, may karapatan ang GDC na gamitin ang Article 1729 para habulin si FBI yung owner. Yung sinasabi nating solidary liability na pwedeng parehong singilin si owner at contractor ng subcontractor hanggang sa amount na utang pa ni owner kay contractor. So kinilala pa rin ng korte yung karapatan under the Civil Code. Kinilala nila. Pero at ito yung malaking pero, yung pag-exercise ng karapatang yun, yung paghabol kay FBI gamit ang Article 1729, ay dapat ding dalhin sa CIAC, hindi sa regular na korte tulad ng RTC. Okay. So yung karapatan, nandyan pa rin mula sa Civil Code. Pero yung lugar o paraan ng paghahabol, nabago dahil sa CIAC law at sa arbitration agreements. Sakto! Yun yung konsepto ng harmonization na ginamit ng korte. Hindi daw binabawi o kinokontra ng EO 1008 CIAC law yung Article 1729. Nag-e-exist pa rin yun. Pero kailangan silang basahin ng magkasama. Ang nangyayari, yung jurisdiction ng CIAC sa construction disputes kapag may mga arbitration agreements, parang nagiging magnet. Magnet? Paano yon? Parang hinihila niya lahat ng kaugnay na issue at partido pupunta sa kanya, sa CIAC. Kahit yung mga partidong walang direktang kontrata sa isa't isa, tulad ni na GDC at FBI, basta't yung ugat ng problema ay construction dispute na may arbitration clause somewhere, dapat sa CIAC na ang punta. Para daw maiwasan yung tinatawag na splitting of causes of action, yung pagkakawatak-watak ng kaso sa iba't ibang korte o forum. Okay, gets ko. So, dahil may arbitration clause sa subcontract, AEC-GDC, na papuntang CIAC, at dahil yung claim ni GDC kay FBI via Art 1729 ay directly related sa construction project at sa hindi pagbabayad ni AEC na sakop ng CIAC clause, hinatak na rin ng CIAC jurisdiction pati yung claim kay FBI. Tama, ganun nga. Sabi pa ng korte, si GDC bilang subcontractor parang itinuturing na ring assignee or parang humahalili, subrogated sa karapatan ni AEC na i-invoke yung arbitration. At kahit PDRCI yung nasa main contract, dahil yung specific na reklamo ni GDC laban kay AEC ay malinaw na pang CIAC base sa subcontract nila at dahil mas broad daw ang coverage ng CIAC sa construction disputes ayon sa sarili nitong rules at sa RA 9285 ADR Act, CIAC pa rin daw ang may hawak sa buong kaso. Wow, ang linaw ng payuanag. So, ang bottom line talaga, kahit may karapatan kang maningil sa owner based sa civil code, kung ang pinag-ugatan ng lahat ay isang construction contract na may mga arbitration clause, dapat sa CIAC ka dumulog, hindi sa korte. Yun na nga, napaka-importante nito para sa mga nasa construction industry. At ito ngayon ang tanong na maiwan natin para sa iyo na nakikinig. Dahil sa ganitong klaseng desisyon, hindi kaya dapat mas maging mapanuri at maingat ang mga kumpanya, lalo na yung mga subcontractors at suppliers, tungkol sa mga arbitration clauses. Kasi parang pwede itong dumaloy o makaapekto sa kanila mula sa ibang kontrata, kahit hindi sila direktang pumirma doon. Magandang tanong yan. Ano sa tingin mo? Pakishare naman ang saloobin mo dyan sa comment section. At kung nagustuhan mo itong paghimay natin at nakatulong sa'yo, please hit like and favorites.
Para lang masummarize natin, ito yung ilang mahahalagang doktrina o konsepto mula sa kaso ng Grand Span. Una, yung jurisdiction ng CIAC under EO 1008, Section 4. Original and exclusive yan sa construction disputes kung may agreement to arbitrate. Pangalawa, yung Article 1729 ng Civil Code. Buhay pa rin ito. Nagbibigay karapatan sa subcontractor-supplier na maningil direkta sa owner, creating solidary liability hanggang sa balance na utang ng owner sa contractor. Pangatlo, yung harmonization ng batas. Yung Art 1729 at EO 108, hindi sila magkaaway. Dapat intindihin ng sabay. Binabago lang ng CIAC law yung venue o paraan ng paghabol under Art 1729 kapag may arbitration clause. Sa CIAC ang punta. At pang-apat, yung saklaw ng arbitration clause based sa RA 9285 ADR Act. Kayang abutin ng CIAC jurisdiction kahit yung mga hindi direktang pumirma sa arbitration clause basta konektado sa construction dispute at sa arbitration agreement para ma-resolve lahat sa iisang forum. Ayan, malinaw na malinaw. Sana naging malinaw din para sa'yo. Para sa mas marami pang ganitong malalalim na pagtalakay na nagsusuri sa mga mahalagang desisyon at usapin, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod na paghimay natin.